Amen. Magandang gabi po sa bawat isa, sa lahat po ng ating mga ka-feasting na naririyan po sa ating live stream. Magandang gabi po sa inyo. Welcome po sa ministeryo ng ating mahal na Bishop on Feasting on the Divine Verses. No? So tayo po ay lubos na nagpapasalamat. No? We are so thankful sa Panginoon na tayo po muli ay nabigyan po ng pagkakataon na makapagbahagi po, makapag-minister sa atin po through Feasting on the Divine Verses. No? And of course, tayo ay lubos na nagpapasalamat sa ating Tatay Bishop sa kanyang pagtitiwala po ulit at pagtuturo pa rin sa atin. No? Of course, salamat din kay Pastor Norman, no? Sa privilege din na siya ginagamit ng Panginoon through this. No? So salamat po sa Panginoon. Now mga kapatid, before tayo magpatuloy, no, konting shout out lamang po sa mga nakita natin, ang mga naririyan po sa live stream. No? Unang-una ko po nakita kagad, no, ay si Sister Miho Domingo. Magandang gabi po, Ate Miho. At shout out po sa inyo dyan, sa lahat po ng ating mga kapatiran. By the way, shout out po, good evening sa ating mga kapatiran sa Living Water Baptist Church. Dyan po sa Santa Mesa, sa ating mga missions here and abroad, no? Sa mga missions po ng Living Water. Magandang gabi po sa inyo sa Living Water Baptist Mission sa Japan, sa France. Iba po natin mga mission sa Canada at sa ibang parts pa po ng mundo, no? Sa London, no? Magandang gabi po sa inyo or good morning, good afternoon po sa inyo. And of course, gusto rin nating batiin yung ating mga kapatiran from Victory Fundamental Baptist Church, no, sa ating mga brethren na lagi pong naririyan at nakasuporta po, no. So shout out po sa inyo at maging sa ating mission sa Binyan at sa Calamba, no. Magandang gabi po sa inyo. So sige po, shout out din po sa ating mga nakikita online, no. Nakita ko po syempre nandiyan po si Mami, no. Shout out po kay Mami, kay Pastor Norman, of course, no. Kailangan nating shout out si PNG. Shoutout po kay, good evening po kay MJ De La Rosa, magandang gabi po. Kay Pastor Rodel Tumulak, magandang gabi po, Pastor. Magandang gabi rin kay Sister Annalisa Lacuna, kay Mami Rose Tixon, no? Magandang gabi po sa inyo. Kay Brother Pyong, no? Magandang gabi po. Good evening, Brother Pyong. Kay Tita Cory Simanyes, no? Magandang gabi po. Kay Nanay Normita Petalver, magandang gabi po. Kay Sister Billy Remo, magandang gabi po sa inyo. Kay Tita Gina Moises, magandang gabi po sa inyo, no? Kay Tatay Joselito Tumada, magandang gabi po. Kay Sister Emeline Siervo, welcome po, no? Sa lahat po ng ating naririyan, magandang gabi po sa inyo. Salamat at lagi tayong nakasuporta po, no, sa ating gawain. Kay Tita Bembot, magandang gabi po sa inyo. At sa lahat pa po, no, tuloy-tuloy lang po nating i-share, i-like, and of course, subscribe na rin po tayo, no, sa page ng ating mahal na Bishop. Ang yan po ay magiging gamit-gamit para po sa pagpapalagay na pa, no, ng ministeryo ng pinagkatiwala ng Panginoon sa ating mahal na Bishop, no. So share lang po natin yung ating live stream, no, para po yung ating mga kapatiran ay ma-inform na rin po about 6:30 na, no, yung usual na ginagawa po natin at nakikinig ng salita ng Panginoon through feasting, no. So before that, mga kapatid, bago po tayo dumako sa ating pag-aaral, tayo po muna ay saglit na mananalangin at hihingi po tayo ng gabay sa Panginoon, especially po mga kapatid. Alam po natin na ang ating mahal na Bishop ay papapunta na naman po sa isang gawain na sa Lawag po, if I'm not mistaken, nabanggit niya po sa prayer meeting. So pag-pray po natin yung kanyang safe travel kasama si Preacher Jojo. No, pag-pray din po natin yung upcoming events po natin, yung conference po, no, yung AIM-IBF Con, no, na nagaganapin po starting May 12, yung youth rally po sa Valenzuela, no. Pag-pray po natin 'yan. Yung pagdating nila Pastor Timothy Nolan, pag-pray po natin kasama ng kanyang mga brethren from AIM, no. Pag-pray din po natin, of course, nabanggit ko po yung 12, yung 13 and 14 pastors, preachers, missionary, and yung mga key people, no, conference, or everyone is actually welcome po, no. Kailangan lang po natin ipagbigay alam sa ating mga leaders or pastors, no, kung tayo gusto sumama diyan. So yan po ay gaganapin sa MIBF
MIBC Monterrey, no, kanila Ma'am Riza, no. So we are so thankful kanila Ma'am Riz. Of course, yung 15, yung ating mga delegates from the United States, sila po ay ma-assign sa mga churches po, no, para mag-minister din. And then yung 16, sila po ay pupunta sa isang outreach, no, para po magturo ng mga bata. And of course, yung 18, yung Thanksgiving service, yan dyan po din naghahanda yung ating grand choir, no, na pinamumunuan po ng ating preacher Jabez, no. And of course, yung culmination service ng 19. So pag-pray po natin, magiging busy po pag-pray natin yung mga tao na ginagamit for the preparation, no, even yung mga churches po. At we are praying and we are already claiming the victory, no, dito sa paparating na activity na ito. So pag-pray po natin 'yan. Pag-pray din natin mga kapatid, yung ating mga brethren na alam nating merong nasa banig ng karamdaman, no? Always pray for Sister Maricel Consina, no? Nagpe-pray po din lagi ng ating mahal na bishop 'yan. And yung recovery po para sa aming member po, no, Sister Mirna Tumandao, siya po ay nag-undergo ng operation. So pag-pray lang po natin yung patuloy na recovery po, no. Of course, pag-pray din po natin mga kapatid, sama na rin po natin sa prayer yung comfort po. Kasi po namatayan po yung isa naming membro ng kanang kapatid, sila Sister Nisa Ravillo, no, yung comfort po sa Vidal family. Sama na rin po natin sa tayo ay sandaling manalangin and let us come to the Lord in prayer. Hingi po tayo ng gabay sa Panginoon. Let us pray. Aming Ama, salamat po sa oras na ibinigay niyo po sa amin para po makapag-aral at matuto po sa inyong salita. Una po sa lahat, Panginoon, ako po ay humihingi ng kapatawaran sa aking mga pagkukulang, ano man ang aking nasabi, naisip po, Panginoon, na hindi po tama sa inyong harapan. Patawarin niyo po ang inyong lingkod, Panginoon. This moment po, Panginoon, nilalapit ko po ang aming mahal na bishop, Panginoon, sa kanyang ministry, Panginoon, ay pinagkatiwala niyo po sa kanyang mga speaking engagement, Panginoon, sa kanyang mga pinupuntahan here locally and abroad, Panginoon. Ingatan niyo po siya palagi, Panginoon. Ilayo niyo po siya sa lahat ng uri ng karamdaman. Always give him strength, Panginoon. At provision po sa kanyang mga pangangailangan, Panginoon. Maging kay Mama Riz at kay Sofia, Panginoon, ang kanyang family. Kayo po ang mag-sustain, mag-provide, mag-bless sa kanila, Panginoon. Salamat po sa buhay ng aming mahal na bishop, Panginoon. Maging sa kanyang mga kasama sa tahanan, Panginoon. Kanila Pastor Orson, kanila Teacher Tessie, Panginoon. Kanila Chari, kanila Rose Ann, Panginoon. Kanila Kuya June, ang kanyang family, Panginoon. Maging ang kanyang nakakabalikat, Panginoon, ang aming mahal na bishop sa gawain kay Preacher Jojo at kay Sister Winnie, Panginoon. Nilalapit ko po, Panginoon, ang paparating po na conference, Panginoon. Ang week-long conference ng aming mga partners from AIM, Panginoon, ang kanilang pagdating, Panginoon. Ingatan niyo po ang kanilang sasakyang eroplano, Panginoon, at kayo po mag-provide ng kanilang mga pangangailangan. At Panginoon, kayo po ang mag-bless, Panginoon. Gamitin niyo po sila sa amin, Panginoon, as they minister to us, Panginoon. Simula po sa youth rally ng 12, Panginoon, ang conference po sa Monterrey ng 13 and 14, Panginoon, ang pagme-minister po sa mga local churches sa 15, ang outreach ng 16, Panginoon, maging ang Thanksgiving service at culmination service, Panginoon. Dalangin ko po ang bawat moment na ito, Panginoon. Kiniklaim po namin ng victory, Panginoon. Kayo po ang siyang tumawag ng mga manggagawa, Panginoon. Kumamon muli, magpalakas sa aming mga lingkod ng Panginoon na ginagamit niyo po sa amin, Panginoon. Gayun din po, Panginoon, dalangin ko po ang aming mga kapatiran na may karamdaman, Panginoon, sila Sister Maricel Consina, Panginoon, ang provision niyo po sa kanya, Panginoon. Dalangin po namin na kayo pong magbalik ng strength. Ang aming mga senior citizens, Panginoon, dalangin ko po ang patuloy na kalakasan po sa kanila, Panginoon, kay Inang Charing, Panginoon, especially sa aming Inang Charing, Panginoon. Patuloy niyo po siyang bigyan ng mahaba pa pong buhay, Panginoon. At makasama pa po, Panginoon namin, Panginoon. Ganyan din kay Tita Aida Amican, Panginoon, ang kapatid po ng aming mahal na bishop, ang continuous provision, recovery, Panginoon, ang treatment po sa kanya. Salamat po sa kanyang buhay, Panginoon. Maging ang continuous recovery din po para po kay Sister Mirna Tumandao, Panginoon, ang aming pong member na nag-undergo ng operation. Provide for their needs, Panginoon. At salamat po sa success ng operation, Panginoon. Ngayon din po, Panginoon, ang lahat ng aming mga kapatid na meron pong karamdaman sa oras nito, Panginoon, kayo pong
karamdaman, Panginoon. Pagalingin niyo po sila, Panginoon. Provide niyo po ang kanilang mga pangangailangan. Gayun din, Panginoon, dalangin ko po ang mga kapatiran, mga brethren na humihingi po ng trabaho, Panginoon, work opportunities. Kayo po ang mag-provide nito ayon sa kanilang katapatan at inyong kalooban, Panginoon. Maging ang pag-aaral po namin this evening, Panginoon, gamitin niyo po ako bilang isang instrumento lamang, Panginoon. Paalalahanin niyo po kami, remind, challenge, encourage niyo po kami through your word, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. So, sige po mga kapatid, no, before tayo dumako sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, ay hayaan niyo po muna na ako po ay magbigay ng tanging bilang, no, dahil tayo ay solo lamang po dito. Wala po tayong medyo nakakatuwang pagdating sa pagla-livestream. Hayaan niyo pong ako na lang din po magbigay ng tanging bilang sa ating kalagitnaan. I hope and I pray na maging pagpapala po ang awit na dadaling ko po sa inyo, no? So, sige po. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I'll overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, of hope is Christ alone. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed, and only His tender mercies could reach beyond my weakness to my needs. And now I seek no greater honors in just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. My source of strength, my source of hope is Christ alone.
friends, salamat po sa Panginoon. I hope and I pray na ako po ay naging daluyan ng pagpapala, no, sa special number na aking hinatid po sa inyo, no. So, salamat po sa Panginoon. And of course, we would like to greet po muna, no, before po tayo mag-shoutout po ulit. Gusto lang po natin ibatiin ng happy and blessed birthday yung mga kapatiran po natin na nagse-celebrate po ng kanilang birthday today, no. So, nandyan po si batiin po natin si Sister Micah Melorin. Nagdiriwang po siya ng kanyang kaarawan from Living Water Baptist Church. And of course, si Brother Kevin Austria, no? Happy birthday po sa inyo dyan. Dito naman po sa aming church, nagse-celebrate din po ang isa sa aming mga young professional ng kanyang birthday, no? Si Sister Hazel Robles, no? So, happy birthday po sa ating mga kapatid and more years to come. Kung anniversary niyo po today, ay happy anniversary din po sa inyo, no? So, salamat po sa Panginoon. And of course, konting shoutout po ulit, no? Nakita ko po ang isa sa aking mga kaibigang pastor po, no? Si Pastor Robert Verba, no? Ng Living Water Baptist Mission, Japan. Magandang gabi po sa inyo, Pastor Robert. Kay Sister Yolanda Takishima, no? From Japan din. Magandang gabi po. Joel Lacuna, magandang gabi din po sa inyo. At sa lahat po ng ating mga kapatiran na naririyan po, shout out po, no, kay kanila Mami Miriam Niserio, magandang gabi din po kay Sister Edith Dayo, no. Ayan, nag-comment din po siya. Sister Jenna De Castrol from Living Water Baptist Mission Muntinlupa, happy birthday din po kay Sister Jenna De Castro, no. So kung may mga nagbo-birthday po diyan, no, comment lang po natin at baka at pag nakita po natin, babatiin po natin 'yan, no. So, salamat po sa Panginoon. I hope and I pray na tayo po ay ready na sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at buksan mga Bibles, no, sa Galatians chapter 2 verse 20. Ito po yung mensahe na dinala din po ng inyong lingkod sa ating mga kapatiran sa Victory last Sunday po, no? Pero of course, sa ating mga brethren from Victory, hindi ibig sabihin na napakinggan na po natin, hindi na po tayo susuporta. Of course, sabi nga po ng ating mahal na bishop, no, laging merong bagong pangungusap every time na tayo ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Excuse me lang po. Yan. So, Galatians chapter 2 verse 20, sabi po rito mga kapatid, a very familiar text, no? I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. At isang talata pa po mga kapatid, I'm sure marami po sa atin, kabisado na po ito, Philippians chapter 1 verse 21. For to me to live is Christ, and to die is gain. Tayo po ay saglit na manalangin. Hingi po tayo ng gabay sa Panginoon. Let us pray. Aming Ama, salamat po for the reading of your word. Salamat po, Panginoon, na kami po ay may pagkakataon muling mag-aral ng iyong salita, Panginoon. Gamitin niyo po ako bilang isang instrumento lamang, Panginoon, sa aming mga kapatiran. At gamitin niyo po ako bilang mouthpiece, Panginoon. Encourage us this evening, Panginoon. Remind us. At salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ito. Binabalik ko po ang pasasalamat at papuri sa inyo, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. So, ang title po, mga kapatid, ng ating pag-aaral, Live for Christ. Mabuhay po tayo para sa Panginoong Hesukristo. No, yan po ang naging, kumbaga, very evident po sa buhay ng Apostol Pablo na kumbaga siya, ang buhay po niya ay siya po ay nabuhay para sa Kristo lamang. Nung katagpuin niya po ang Panginoong Kristo sa Damascus, on the way to Damascus, his life was never the same. Yung buhay, yung Apostol Pablo na kumbaga dati po siya po ay persecutor ng mga mananampalataya, si Apostol Pablo ngayon, ang buhay niya para sa Panginoon na po. No, nabubuhay sa Panginoon. And itong mensahe po na ito, mga kapatid, nag-conceive po ito, it's from our camp, no? I believe more than 1 month ago, tayo ay nagkaroon ng youth camp, no? At doon po, ito po yung text, kumbaga yung camp verse, no? Yung main verse ng camp, Galatians 2 verse 20. No, ang naging theme pa nga po ng camp natin noon,
Not I, but Christ. Hindi tayo, kundi si Kristo po. Ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon, mga kapatid. No? I'm so thankful. Kasi po yung camp po na yun ay ginamit po ng Panginoon hindi lamang sa ating mga kabataan, kundi sa akin po personally, no, na pinaalalahanan po ako ng Panginoon sa mula na ginamit niya yung mga mangangaral to remind me, to rebuke me, no, na dapat po ang buhay natin ipinamumuhay na natin para kay Kristo. Ano man po yung mga bagay na ating na-enjoy, no? It's all because of Christ. Now, mga kapatid, no, pinag-usapan natin kanina si Apostol Pablo. Nakita natin, mga kapatid, na sa kanyang buhay, very evident na si Kristo na po yung talagang naghari sa kanya. No? Meron nga po akong isang preaching na sa aming mga kapatiran. I do believe, naalala ko na i-share ko din po ito sa feasting. Yung title po ng mensahe, para kanino ka bumabangon o para kanino ka naglilingkod. 'Di ba? Nakita ko po doon, gamitin natin as introduction, 'di ba? Nakita po natin doon yung mindset ni Apostol Pablo, 'di ba? Kaya niya po nasabing, "For to me to live is Christ and to die is gain." 'Di ba? I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ to live it in me. 'Di ba? Doon po makikita natin, mga kapatid, yung mindset pa lang ni Apostol Pablo, yung kaisipan ni Apostol Pablo, na kaya niya nagagawa, kaya niya nakakayanan gawin. Yung mga bagay na nagagawa niya, kaya niya nakakayanan yung mga hardships, yung mga pagsubok. Kasi hindi po bibiro, mga kapatid, yung ministry ng Apostol Pablo. Pero mga kapatid, nakayanan niya po yan because of his mindset. Yung kanyang focus, mga kapatid. 'Di ba? Importante po na tayo nakafocus lagi sa Panginoon, mga kapatid. 'Di ba? Ito nga po yung aking tanong lagi sa mga mananampalataya kapag ako'y nangangaral. Saan po nakalagay yung ating focus, mga kapatid? 'Di ba? Bilang isang mananampalataya, nasaan po ang ating focus? Baka po minsan kasi, mga kapatid, nakakalungkot isipin, baka nami-misplace natin yung ating focus. Kaya minsan, nagkakaroon tayo ng mga wrong priorities in our life, mga kapatid, sa ating buhay. Kaya po siguro minsan, 'di ba, yung mga priorities natin as Christians, parang nasusway. It is because, mga kapatid, nawawala tayo doon sa tamang mindset, doon sa tamang focus, mga kapatid. 'Di ba? We say na tayo bilang isang mananampalataya, we claim as Christians. 'Di po ba? Amen po. 'Di ba? Lahat po tayo na narito, we are claiming tayo ay genuine na Christians. Pero, mga kapatid, ang tanong ko po, nasaan po ba si Kristo sa mga plano natin? In our priorities, 'di ba? In our plans, sa mga pinupurso natin sa buhay. So, importante, mga kapatid, kagaya ni Apostol Pablo, nakatuon lang tayo sa Panginoon. Yung mindset natin, dapat, mga kapatid, para sa Panginoon. Ano man ang gagawin ko para sa Panginoon. At makikita natin doon, mga kapatid, na si Apostol Pablo, kaya niya nagagawa yun kasi meron siyang motivation in life. 'Di ba? Meron siyang motivasyon. Hindi lang tama ang kanyang mindset, yung motivation niya sa buhay. Si Apostol Pablo, ang gusto niya, mag-iwan siya ng magandang pattern. 'Di ba? Na siya, mga kapatid, nag-set siya ng pattern na pwede nating gayahin as Christians. 'Di ba? Na ang gusto niya i-motivate ang mga mananampalataya to live like Christ. Yung Christ-like na pamumuhay, mga kapatid. At syempre, ang main focus niya, sabi ko nga, yung focus ni Apostol Pablo, to glorify God, mga kapatid. 'Di ba? To serve the Lord, to share the gospel. 'Di ba? Yan yung purpose ni Apostol Pablo. Now, mga kapatid, sabi ko nga, ang ating title ng ating pag-aaralan, Live for Christ. 3 bagay lang po yung ating bibigyang pansin, mga kapatid, and I hope and I pray na tayo, kumbaga, mapaalalahanan, ma-encourage from the Bible, na kumbaga, ano ba dapat yung buhay natin na para sa Panginoon. Unang-una, mga kapatid, 'di ba, the privilege. To live for Christ, mga kapatid, it is nothing but a privilege. The privilege, mga kapatid, pribilehiyo, opo, mga kapatid. Yes, ang maglingkod, ang mabuhay para kay Kristo, mga kapatid, ito po ay isang pribilehiyo. 'Di ba? Alam po natin, mga kapatid, kung ano po ang pribilehiyo. 'Di ba? Kumbaga, sa madaling salita, ang privilege ay isang special na advantage. 'Di ba? Special advantage na meron ng isang individual o isang grupo. Na kumbaga, pag sinabing meron tayong privilege, hindi po lahat ng tao. Hindi lahat merong ganitong pagkakataon. Hindi lahat may ganitong oportunidad. Now, mga minamahal, ito po yung tanong ko sa ating kalagitnaan.
sa ating mga naririto, mga kapatid na nag-aaral. Pumasok na po ba sa ating isip na yung tayo ay makapaglingkod sa Panginoon, yung magamit ang ating hiram na buhay, mga kapatid, privilege lang po. Pumasok na po ba sa isip natin yon, mga kapatid? Kasi po ang katotohanan, marami naman pong pwedeng gamitin yung Panginoon. Yes, mga kapatid. Ang totoo, mga kapatid, pwedeng hindi si Preacher TJ ang ginagamit ng Panginoon dito. Marami siyang pwedeng gamitin. Di ba? Pwedeng hindi tayo yung nagagamit sa choir. Pwedeng wala tayo doon, mga kapatid. Ang gawain ay magpapatuloy kahit wala po tayo. Pero mga kapatid, purihin po yung Panginoon. Praise God, mga kapatid, kasi tayo yung binibigyan niya ng pagkakataon. Amen po? Di ba? Tayo yung binibigyan niya ng chance. Di ba? Na makapaglingkod sa Kanya, mga kapatid. Kasi po kung ganito natin titignan yung paglilingkod, ganito po natin titignan ng ministeryo, mga kapatid, hindi po para maging mabigat po ito para sa atin. Do you agree with me, mga kapatid? Agree po ba tayo doon? Di ba? Na yung ministeryo, mga kapatid, kung titignan natin ang buhay natin, ipapamuhay natin para kay Kristo na ito lamang ay isang pribilehiyo, mga kapatid. Di ba hindi magiging mabigat sa atin ang gawain? Di ba? Hindi rin natin titignan na mababaw yung gawain, mga kapatid. Di ba? Minsan, mga kapatid, nagtataka tayo kung bakit ang ating mahal na bishop nagagawa niya yung mga bagay-bagay na parang kumbaga, it seems sa limitation ng isang tao, parang ang hirap, parang ang bigat-bigat na nun. Magpipreach ka papunta ka sa isang church, di ba? Nagbabiyahe ka pa lang online, nagmi-minister ka na, nagpipreach ka na sa ibang bansa. Pagdating mo sa, let's say, pupunta siya ng Living Water ng morning, magpipreach siya doon. Morning and afternoon, di ba? 2 service. Then right after that, pupunta pa siya minsan sa Victory, sa Muntinlupa. Then on the way, minsan nagmi-minister pa rin siya, nagpipreach pa din siya. Mga kapatid, di ba hindi po madali yun? Di ba? Pero mga kapatid, bakit niya nagagawa? Kasi mga kapatid, ang tingin niya yung magamit yung kanyang buhay ng ating mahal na bishop, pribilehiyo lang po eh. Di ba? Yung mga simpleng bagay lamang po, mga kapatid, na ginagawa natin sa church, let's say nag-ayos tayo ng upuan, di ba? Na-assign tayo as functionary, mga kapatid. Tayo ay tutugtog sa orkestra o magpapiano, aawit, mga kapatid. Kung titignan po natin yan, na isang pribilehiyo, mga kapatid, hindi po natin bibigyang mababaw o titignan as mababaw yan, mga yan. Bibigyan natin siya ng mataas na importansya, mga kapatid. Halimbawa po, tayo ay na-assign as song leader. Diba? Bilang isang song leader, diba, tinitignan mo to as privilege, pupunta ka sa church ng maaga. Diba? Kasi ayaw mong malate, ayaw mong pagdating mo doon pa yung malapit na mag-service, doon ka pa lang magre-ready. Diba? Maaga pa lang, pinag-aaralan mo na yung mga kantang yung mga pwedeng ipakanta. Diba? Yung tono ng kanta para hindi nangangapa ng tono. Diba? Yung simpleng pagpunta sa church, pribilehiyo po yun, mga kapatid. Yung pag-awit sa Panginoon, everything na ginagawa, kahit yung simpleng pagwawalis lang po, mga kapatid. Di ba? Pag-a-assist sa mga bisita, pribilehiyo po yan, mga kapatid. Di ba? Let us treat it as a privilege ng mga kapatid. Bakit po ba pribilehiyo nating maituturing yung magamit yung buhay natin para sa Panginoon? Kasi mga kapatid, number 1, it is our chance to demonstrate our love for God. Diba? Ito yung pagkakataon natin na ipakita sa Panginoon yung pagmamahal natin. Diba? I'm sure, mga kapatid, pag tinanong po tayo, diba? Kapag tinanong po tayo bawat isa, mahal po ba natin ang Panginoon? Diba? Lahat po tayo sasagot, opo, preacher, mahal ko ang Panginoon. Sino ba naman ang hindi nagmamahal sa Panginoon? Pero ito po yung catch, mga kapatid. Sana po, pag sinabi nating mahal natin yung Panginoon, sana ramdam po ng Panginoon yung pagmamahal na sinasabi natin. Diba? Kaya nga sabi ko, pribilehiyo, kasi ito na yung chance natin para ipakita yung pagmamahal natin sa Kanya. Sa isang taong nagmamahal, mga kapatid, lagi po niyang ang gusto po niya, laging maibigay yung the best para sa taong minamahal niya. Diba? Ang isang tao, kapag meron siyang sinisinta, meron siyang irog, diba? Gusto niya maibigay yung best niya. Gusto niya itatrato ito lagi ng tama. Binibigyan niya ito ng mataas na importansya. Hindi niya sinasayang yung oras nito. Diba? Kapag magbibigay siya ng regalo, kung ititreat niya ito, gusto niya lagi sa the best.
Now, mga kapatid, it can also be applied sa Panginoon since we are talking about love. Diba? We can give our best, mga kapatid. Ma-overcome natin yung mga obstacles, yung mga, kung ano pa man yan, mga kapatid, all because of love. Diba? Yung mga naka-experience po niyan, mga kapatid, ng pagmamahal, na magmahal. Diba? Dumating doon sa punto na minsan, against yung mga magulang sa iyo. Diba? Sa isang lalaki. Pero dahil mahal niya, ipinaglaban niya. Ganun po lagi, dapat mga kapatid, maging sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Apostol Pablo, mga kapatid, sa Acts 20, verse 24, "But none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, so that I may finish my course with joy." Diba? "In the ministry which I have received of the Lord Jesus Christ, to testify the gospel of the grace of God." Diba? Ito po yung pagpapakita niya ng pagmamahal sa Panginoon. Na through thick and thin, diba? Yan yung vow nung dalawang taong nagmamahal at nasa dambana at nagpapakasal, diba? Through thick and thin, sa hirap at ginhawa, magsasama tayo. Diba? Ganun din po si Apostol Pablo, mga kapatid. Dahil mahal niya yung Panginoong Jesucristo. Sabi niya, "None of these things move me." Through thick and thin, nakakulong man siya, mga kapatid. O nandun man siya sa isang lugar na komportable siya. O nandun man, nakaranas siya ng shipwreck, mga kapatid. Naranasan niyang pagbabatuhin hanggang sa almost mamatay. Pero mga kapatid, diba, sabi niya, "None of these things move me." Diba? "For to me to live is Christ, and to die is gain." Diba? Tayo, mga kapatid, how about us? Diba, naipaparamdam po ba natin sa Panginoon na talagang mahal natin siya? O doon pa lang sa simpleng, diba? Simpleng pagpunta pa lang sa church, minsan, diba, ang hirap-hirap nating maging tama sa oras. O kapag nasa church na tayo, mga kapatid, yung simpleng pagsunod lang sa instruction, mga kapatid, diba, dito na po tayo maupo sa harapan. Diba? Lagi pong paalala sa atin yan. Diba, kung sasabihin natin, mahal natin ng Panginoong Jesucristo, pribilehiyo yung buhay ko, pero tayo, ang tigas-tigas natin, lagi pa rin tayong nasa likod. Mga kapatid, kamusta po yung pagmamahal na sinasabi natin? O baka sa ating mga kabataan, diba, simpleng basketball pa lang. Diba, sinasabi natin, mahal natin ng Panginoon, pero pag nakatapat nito, yung barkada natin, diba, meron tayong laro sa basketball, wala na, talo na yung Panginoon. Diba? One way of showing love, mga kapatid, is yung effort. Agree po ba tayo doon, mga kapatid? Diba? Sana pinag-i-effortan din natin. Kung talagang mahal natin ng Panginoon, lumabas tayo dun sa comfort zone natin. Diba? Mag-effort po tayo. Kaya ba natin mag-effort para sa Panginoon, mga kapatid? Diba? Effort. Diba? Pagpapakita po yun. Love is an action word, mga kapatid. Hindi lang basta salita yan. Love is an action word. So, ipakita natin, mga kapatid. Iparamdam natin sa Panginoon. Diba? Let us demonstrate our love for God. And number 2, let us dedicate our life for God, mga kapatid. Kaya po privilege ang mabuhay para kay Kristo. Kasi po, hindi lamang ito pagkakataon para ipakita yung pagmamahal natin. Ito rin po yung pagkakataon para ialay natin yung buhay natin para sa Panginoon. Diba? Bakit, mga kapatid? Kasi sa katotohanan naman po ng buhay, mga kapatid, in reality, hindi naman po tayo kailangan ng Panginoon, mga kapatid eh. Di ba? Hindi po tayo kailangan ng Diyos. Pero salamat po sa Kanya, mga kapatid, meron tayong pagkakataon para magamit yung buhay natin. Hindi po ito usapan, mga kapatid, ng full time sa ministry. Di ba? Ang gusto kong bigyang diinan dito, mga kapatid, sino yung gumagamit ng ating buhay? Sino yung nasusunod sa buhay natin, mga kapatid? Di ba? Kapag ang nasusunod pa rin sa atin, yung flesh natin, mga kapatid, mahihirapan tayong mabuhay para sa Panginoon po. Di ba? Kasi po, ang gusto ng laman natin, itong laman natin, mga kapatid, itong katawan natin, di ba? Ang gusto po nito yung komportable lagi. Yung komportable sa atin. Diba? Later on, bibigyan nating emphasis yan. Pero ang gusto ko pong diinan, if we say na tayo, genuine believer, mga kapatid, let the Lord use our life sa paraang gusto niya. Sa paraang gusto ng Panginoon, ialay natin, let us just dedicate our life sa Panginoon, mga kapatid. So, bakit po ito privilege? Number 1, mga kapatid, kasi it is our chance to demonstrate our love for God.
It is our chance to dedicate our life for God, mga kapatid. And number 3, for our subpoint, it is our chance to declare that we live for God. Ito po yung pagkakataon natin para ipahayag na tayo talaga tagasunod tayo ni Kristo, mga kapatid. Yes, privilege po na sabihin natin sa mundo, sabihin natin sa mga tao na ako Kristiyano ako. 'Di ba? Tagasunod ako ni Kristo. 'Di ba? Sana po wala po sa atin na nahihiyang ipaalam na tayo ay tunay na mananampalataya. Ay, preacher, hindi ko po kinakahiya yan. Praise God, purihin po ang Panginoon. 'Di ba? Dapat po nakikita talaga si Kristo sa buhay natin. 'Di ba? Kaya nga po ang ginamit kong term, let us declare. 'Di ba? Kasi po maaaring sa trabaho natin or sa school, maaaring hindi naman natin tinatanggi ang Panginoon. Now listen to this, mga kapatid. Sa trabaho natin, maaaring hindi naman natin tinatanggi si Kristo. Pero mga kapatid, baka hindi rin naman natin sinasabi. 'Di ba? Sabihin po natin. 'Di ba? Sabi ng Matthew, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify God which is in heaven. 'Di ba? Let your light so shine. Huwag nating ikahiya si Kristo, mga kapatid. 'Di ba? Huwag tayong matakot. Na kumbaga pag sinabi natin, kasi lalo po sa ating mga kabataan, 'di ba? Would you agree with me, mga kapatid? Lalo po sa ating mga kabataan, minsan nahihiya silang sabihin na sila ay Kristiyano kasi baka mawalan sila ng tropa, baka mawalan ng kaibigan. Ako pag nalaman na ang Kristiyano ako, pag nalaman nila nagko-choir ako, nag-church ako, baka mamaya hindi na nila ako samahan, hindi na nila ako maging tropa. Di ba, wag po tayo matakot mawalan ng tropa sa mundong ito, mga kapatid. Dapat sila, mga kapatid, ang gawin natin, i-declare natin sa kanila na tayo'y mananampalataya, akayin natin sila sa Panginoon. Di ba, yan po ang dapat nating gawin. So, number 1, to live for Christ or live for Christ, it is number 1, the privilege. Number 2, mga kapatid, nakita na natin, pribilehiyo po pala makapaglingkod sa Panginoon. Now, ito po yung isa sa bibigyan nating diin. Number 2, the problems. Yes, mga kapatid. 'Di ba? I'm sure lahat po tayo gusto talaga natin mabuhay para kay Kristo. Teka, mga kapatid, ang tanong ko po ba, meron pa po ba sa atin na ayaw mabuhay para kay Kristo? Wala naman po sana, no? Sana lahat po tayo ang maging desire natin, ang gamitin yung buhay natin ng Panginoon. Now, ito po yung kailangan natin i-deal, mga kapatid. Listen to this. Ito po yung kailangan natin i-deal when we live for Christ. Kasi meron pong 3 hahadlang sa atin, mga kapatid. Alam po natin ito na when we live for Christ, laging kumukontra number 1 yung self. 'Di ba? Laging merong kumukontra yung systems of this world. At laging kukontra si Satan, mga kapatid. Yan yung 3 subpoint natin. Now, bakit natin kailangan malaman po yung problema? Of course, mga kapatid, kailangan nating malaman yung problema para po tayo, aware tayo, at para ma-counter natin. Paano natin i-counter-attack, kumbaga, yung mga problemang ito? So, sabi ko nga, ang unang problema, mga kapatid, diba? Number 1, yung self natin, yung self-will. Yes, mga kapatid, ito yung unang problema. Pag ang nasusunod pa rin sa atin, yung sarili natin, mga kapatid. Ano nga po ulit yung sabi ng ating talata sa Galatians 2:20? I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Hindi na raw po dapat tayo kung hindi si Kristo na, mga kapatid. Hindi na dapat nasusunod yung old nature natin. Kasi po napako na po yun. Sabi, it is crucified with Christ. Sabi ni Pablo, I am crucified with Christ. Now tayo, mga genuine Christians, mga kapatid, kagaya ni Apostol Pablo, di ba, napako na rin yung old nature natin kasama si Kristo. Hindi na dapat tayo yung nasusunod. Hindi na dapat yung old nature natin. Di ba, sabi ko nga po kanina, mga kapatid, etong laman natin, ang gusto po nito lagi yung masarap. Yung saan tayo komportable, mga kapatid. Di ba, yan yung gusto ng laman natin. Ayaw ng laman natin ng Bible study. Ayaw ng laman natin yung yung mga Sunday school na yan. Di ba, kung masusunod lang tayo, gusto natin umuwi kagad. Ayaw ng laman natin yung magdi-devotion, umagang-umaga, magpe-pray. Di ba, ang gusto lagi nito yung masarap, mga kapatid. Pero ano pong sabi ng talata? Yet not I, but Christ. Sa madaling salita, mga kapatid,
Hindi na po yung old nature, hindi na po yung laman natin kung hindi si Kristo na. Yung old nature natin na ayaw sa mga bagay na spiritual, dapat mga kapatid, ngayon, ang hinahanap na natin, yung mga bagay na para sa Panginoon. Sabi nga sa Colossians 3, di ba? If ye then be risen with Christ, si Apostol Pablo din po nagsulat nito, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ seated at the right hand of the throne of God. Sabi sa verse 2, set your affection on things above, not on things on the earth. Diba? For ye are dead. Ito na naman po ulit mga kapatid. Similar po ito. For ye are dead and your life is hid with Christ in God. Patay na daw po dapat mga kapatid. Ayon sa panulat ni Apostol Pablo, dapat daw yung ating mga desires na, mga bagay na pang-spiritual na, pang-langit na. At yung old nature natin, mga kapatid, patay na dapat po natin yon. Patay na dapat po yun. Wala na dapat po sa atin. Dapat si Kristo na yung naghahari sa buhay natin mga kapatid. Diba? Kasi nakakalungkot mga kapatid. Diba? Malalaman mo kung na ang nasusunod pa rin ng laman. Diba? Sa mga, kapag tayo mga kapatid, mas affected pa tayo ng mga nangyayari sa bagay sa mundo. Diba? Kapag tayo mga kapatid, mas affected pa tayo ng breakup ni Katniel. Diba? Kapag tayo, kumbaga, apektado, nag-break si Daniel tsaka si Catherine. Diba kapag tayo bilang sa Kristiyano, mas affected pa tayo sa pagkatalo ng paborito nating team sa basketball. Diba kapag tayo, mas affected pa tayo sa mga, kumbaga sa nangyayari sa paligid natin. Kaysa dun sa katotohanan mga kapatid, diba na ang mga tao ngayon, ang mga tao na pupunta sa impyerno. Diba? Mas affected pa tayo kaysa dun sa katotohanan wala nang masyadong nagsusoul winning. Diba? Kaysa dun sa katotohanan mga kapatid, diba? Mas affected pa tayo sa mga bagay ng mundo kaysa dun sa paparating yung mga Amerikano, yung ating mga partners from the United States. Sino ba yung mga partners na yung gagawin nila dito? Parang wala pa tayong pakialam doon. Diba? Do you get me mga kapatid? Diba? Sarili yun mga kapatid. Old nature natin yun. Diba? Kaya nga po mga kapatid, dito ulit papasok yung focus, yung mindset natin, ano po yung kaisipan natin bilang isang mananampalataya. Diba? Again, sabi ni Pablo, hindi na dapat tayo, yet not I but Christ. If you then be risen with Christ, seek those things which are above. Diba? So, ang unang problema mga kapatid na kailangan nating i-deal, yung unang-unang kontra, if we want to live for Christ, is our self-will mga kapatid. Yung sarili natin. So, dapat ma-overcome natin yun mga kapatid. Diba? Paano natin ma-overcome yun? Through Christ. Diba? I can do all things through Christ. Sabi ni Apostol Pablo. And number 2 mga kapatid, na kailangan nating i-deal na problema is yung systems of this world. Ito yung isang matinding kalaban po natin sa buhay bilang isang Kristiyano mga kapatid. Opo, yung sistemang ginagalawan po natin ngayon. Diba? Napakasama na po ng mundo natin. Sabi po ng 1 John 5:19, and we know that we are of God, and the whole world lieth in wickedness. Ang mundo daw po natin mga kapatid, pahilig ng pahilig po sa kasamaan. 'Di ba? This world is not getting any better mga kapatid. Kahit sino pa pong presidente ang maupo, 'di ba? Kahit sino pa pong presidente ang manalo mga kapatid. Huwag na po nating expect ang mundo natin magiging maayos. Kasi po sinabi na po ng Biblia, ang mundo natin pahilig sa kasamaan. 'Di ba? Sa church nga po mga kapatid, dito po sa Victory, lately, lagi nabibigyan pong pansin yan. Especially yung sistema ng mundo. Sabi ko nga, baka it is a wake-up call sa ating mga mananampalataya na tayo gumising mga kapatid at buksan ulit natin yung ating mga mata kasi minsan mga kapatid, 'di ba? Even as Christians ay nahahatak na po ng sistema ng mundong yan. 'Di ba? Kaya dapat mga kapatid, importante na tinuturuan natin ang ating mga kabataan kung ano yung lakarin na dapat nilang lakaran. 'Di ba? Kasi mga kapatid, sila po yung malakas mahatak, yung mga kabataan. Napakalakas pong mahatak pagdating sa sistema ng mundo. Ang kasalanan po ay rampant, mga kapatid. 'Di ba? Ito po yung mundo natin. It seems sa mundo mga kapatid, yung masama, ito na yung nagiging tama. 'Di ba? At yung mali, 'di ba, yung paggawa ng mali, parang normal na lang mga kapatid. Napapansin niyo po ba 'yon? 'Di ba? Ang same-sex marriage, 'di ba? Parang normal na lang ngayon sa mga tao. Yung magkaroon ka ng karelasyon
ikaw babae, isang babae magkakaroon ng karelasyon na kapwa babae, parang normal na. 'Di ba? Ang immorality ay rampant, mga kapatid. Magbukas ka ng TV, ang laging pinopromote nito ay immorality. At isa po, mga kapatid, sa sistema ng mundo na ginagamit, 'di ba? is technology, mga kapatid. Wala pong masama sa technology, mga kapatid. In fact, we are so thankful. Kaya po sa technology, magkakasama po tayo ngayon. Di ba? Salamat po sa Panginoon. Through technology, nakakapag-minister po ang ating mahal na bishop, ang inyong lingkod, ang mga ginagamit po through feasting, at yung mga iba pa pong online platforms, mga kapatid. Pero mga minamahal, hindi po natin maitatanggi na kumbaga kung hindi po tayo magiging responsible, di ba? Hindi po natin i-open ang ating mga mata. Di ba? Ginagamit po ng kaaway ang technology nowadays, mga kapatid. Di ba? Ang isang bata, kapag binigyan po natin ng cellphone, mga kapatid, believe it or not, pag binigyan natin ang bata ng cellphone, meron na silang free access sa technology. Meron na silang free access sa pornography. Yan po ang mundo natin ngayon, mga kapatid. Pwedeng walang makaalam, mga kapatid, kasi pag may cellphone tayo, di ba, buksan natin ang cellphone natin, mga kapatid, lalo sa mga gabi, sa mga kabataan, mahilig magpuyat. Di ba? Lumalabas bigla, mga kapatid. Even sa Facebook, mga kapatid, nakikita natin yung mga vloggers, yung mga nakakatawang videos minsan. Hindi natin alam, may hidden message ng kabastusan, ng pornography, mga kapatid. So we have to be responsible, mga kapatid. Diba? We have to be responsible in using technology. Parents, mga magulang, I encourage you, mga kapatid, wag po nating hayaan yung mga at an early age, mga kapatid, na yung mga anak natin, babad sila sa technology, sa gadgets. Diba? Preacher, kasi ito lang yung paraan, pag umiiyak sila ang lakas nilang umiyak, mga kapatid. Di ba, wag po nating hayaan. Ano po yung dapat kong gawin, preacher? Sabi po sa Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Train them, mga kapatid. Di ba, responsibilidad po natin yan. Responsibility ng parents to train, to nurture their children. Di ba, turuan nyo sila kung saan sila dapat mabuhay. Kung turuan nyo sila sa Bible, mga kapatid. Diba? Teach them the Bible. Diba? And when they are old, they will not depart from it. Diba? Okay lang yun. Papanoorin sila ng mga videos. Pero ang gusto ko pong puntahan, lagyan natin ng limit. Huwag yung kung kailan nila gusto lagi. Diba? Para sila may free access. And one more thing na parang normal na sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Diba? Yung pagsasayaw-sayaw sa TikTok ng mga kabataan. Diba? Parang walang masama. It seems walang masama. Diba? Pag tinanong natin, ano lang naman yun, parang nag-enjoy lang ako, kung may kending lang ako. Mga kapatid, kung standards po ba ng Panginoon ang tatanungin, yung sumayaw-sayaw po ba, kalugod-lugod po ba sa Panginoon? Diba? Hindi naman po talaga. Hindi po kalugod-lugod sa Panginoon yan. Diba? Pagdating sa pagrerelasyon, alam natin yan. Sabi ng Bible, di ba? Be not unequally yoked together with the unbelievers. Pero mga kapatid, it seems na parang normal lang ng isang Kristiyano, meron silang karelasyon na unbeliever. Di ba? Yan po yung sistema ng mundo na kumbaga, as we live for Christ, mga kapatid, ito yung mga bagay na kukontra, magpapabigat sa paglilingkod natin sa Panginoon. And it seems, mga kapatid, di ba? Parang okay lang ng isang mananampalataya. Diba? Siya'y pasayaw-sayaw sa social media. Diba? Yun nga yung nakakalungkot sa mga kabataan natin ngayon. Proud na proud silang ipinopost yung mga ganyan, pero minsan hindi sila makapag-share ng mga bagay na pang-espiritual. Diba? Na nakikipagrelasyon sa mga unbeliever. Diba? Pero tapos ang magiging dahilan, total, lagi naman ako nasa church. Diba? Total, nagtuturo naman ako ng mga bata. Diba? Total, nagko-choir ako. Di ba, mga kapatid, mga minamahal? Wala pong masama, di ba? Yan po yung sistema na akala natin okay lang sa harapan ng Panginoon. Yung kumanta tayo, mag-church tayo, di ba?
Yung maging kabahagi tayo sa gawain, wala pong masama dyan. Tama po yan, mga kapatid. Tama pong gawin yung mga bagay na yan. Pero hindi po magiging tama sa harapan ng Panginoon, mga kapatid, na ibababa natin yung standards niya. Diba? Again, mga kapatid, kung ang standards ng Panginoon ay narito sa taas, at ito ang standards ng mundo, mga kapatid, hindi po natin ibababa yung standards ng Panginoon para sa mundo. Nonetheless, mga kapatid, or dapat, ang ginagawa natin, ito yung standard ng Panginoon, ito yung ile-level up natin. Yung standard natin, mga kapatid. Sabi po sa Proverbs 22 verse 28, remove not the ancient landmark which thy fathers have set. Ibig sabihin po, mga kapatid, huwag nating alisin yung standard na isinet ng mga forefathers natin. Panatilihin nating mataas. Di ba yung standard ng Panginoon? Kaya nga naglalagay ng rules, mga kapatid. Di ba? Para sundin natin. Lagi po nating tatandaan, mga kapatid. Right is right even if everyone is against it. And wrong will always be wrong, mga kapatid. Even if everyone is for it. Di ba? Na-share ko nga po, mga kapatid, sa church, nang isa sa kinatatakutan ko, na pagdating ng isang araw, di ba, mawala na yung standards. Di ba mo, especially dito sa aming church sa Victory. Ang fear ko, sabi ko, Lord, wag mo naman pong hahayaan na 50 years from now, kung hindi ka pa po darating, di ba, na wala nang Victory Fundamental Baptist Church, wala nang Living Water Baptist Church. Di ba, ang mga sumunod na henerasyon hindi na naipagpatuloy. Natalo na ng sistema ng mundo. Wag mo naman pong hahayaan. Sana Panginoon, mapanatili yung standard na meron ka. Di ba? Now, paano po natin magagawa yon? Mga kapatid, ito yung challenge. It is up to us na naririto pa. Tayo no, yung mga kalalakihan, yung mga kababaihan, even mga young professionals. Di ba? Ang reminder sa atin, mga kapatid, meron pong mga young ones na nakatingin po sa atin. May mga kabataan, may mga batang nakatingin po sa atin. Kung ano yung nakikita nila sa atin, mga kapatid, yun yung pattern na susundan nila. Kung ano yung kung nakikitaan nila tayo ng eagerness, ng puso sa gawain, yun yung ma-absorb nila, mga kapatid. Pero kung nakikita nila sa atin, wala tayong kadesar-desar pagdating sa gawain. Tatamad-tamad tayo. O, di ba? Bagsak ang standard natin. Aatin tayo ng umaga, wala tayo ng hapon. Nalilate tayo sa gawain. Yan ang standard na susundin ng next generation. Kasi yan yung nakikita nila sa atin. Maaaring ang mga bata, pagod na sa mga pangangaral natin, mga kapatid. Pero always remember, yung mga mata nila laging nakatingin sa atin. Diba? Kung ano yung nakikita nila. Sabi nga po ng awit, diba? Find us faithful. Diba? Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we lead them to believe. And the lives we live inspire them to obey. Diba? Sana, mga kapatid, diba, meron pa rin next generation ng Victory Fundamental Baptist Church. Mataas pa rin yung standard kung hindi pa darating ang Panginoon. Diba? Matatag pa rin ang Living Water Baptist Church. Matatag pa rin yung mga Baptist churches natin. Nasaan man po tayong Baptist Church. Diba? Huwag tayong papadaig, mga kapatid, sa sistema ng mundo. Diba? And of course, mga kapatid, ang isa sa problema, si Satan. Yes, mga kapatid, maliwanag na maliwanag po sa mga talata ng Biblia. Sabi nga po ng 1 Peter 5 verse 8. Diba? Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Diba? It is very clear, mga kapatid, na ang kaaway po natin, si Satan. Diba? Si Satan po, hindi natin kaaway. Sabi doon, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil. Hindi po, mga kapatid, adversary si pastor. Hindi po adversary ang kapwa believer. Hindi po adversary si preacher. Hindi po adversary si sister ganito, si sister ganon. Ang maliwanag pong adversary natin, mga kapatid, diba? Ang kaaway natin, si Satan, mga kapatid. Now, how to counter Satan? Diba? Simpleng-simple lang po yun. Simpleng-simple lang po i-counter si Satan kung ano yung
Kung ano yung gusto ni Satan, gawin natin, do the opposite mga kapatid. Kung ang gusto ni Satan mga kapatid, huwag kang mag-devotion ka. Kung gusto ni Satan, malate ka sa church, gumising ka ng maaga. Di ba kung ang gusto ni Satan, matulog ka during service, gising tayo. Di ba kung ang gusto ni Satan, magtamad-tamad tayo, sipagan natin. Ganun lang lagi mga kapatid. Sa ganung simpleng bagay mga kapatid, mapapasakit natin ang ulo ni Satan. Do not let Satan take the advantage. Huwag nating hayaan siya yung magkaroon ng advantage sa atin mga kapatid. Don't let Satan take advantage of our family. Mga kapatid, don't let Satan take advantage of our fellowship. Diba, remember mga kapatid, sa mga members ng Living Water and Victory, ang ganda po ng mensahe ng ating bishop kahapon. It's about living with peace with other people, mga kapatid. Diba, ang gusto ng Panginoon, maayos ang ating relasyon sa ating kapwa. Diba? Ang gusto ni Satan, mga kapatid, sirain ang fellowship. Diba? Ang gusto niya sirain yung ating faith, mga kapatid. So those are the problems. Yung self-will natin, yung systems of this world, and then si Satan. And then last but not the least, ito po yung pinakamaganda mga kapatid. The payback. Yung balik nito sa atin. Nakita natin that to live for Christ, it is a privilege. To live for Christ, merong problems. Ito yung maganda at pinakamaganda sa lahat. To live for Christ, there is payback. May balik mga kapatid. Di ba? May pakinabang kumbaga. Di ba? Gusto nga natin yun mga kapatid. Di ba? May pakinabang po sa atin. Yung buhay natin magamit para kay Kristo bilang tao. Kahit papano, di ba kapag meron tayong ginawa, gusto natin kahit papano meron konsuelo sa atin. Now, this won't take long mga kapatid. Ano yung payback? Di ba? There is a reward. May balik sa atin, may ganti sa atin. Merong reward sa atin. Sabi ni Apostol Pablo sa 2 Timothy 4, 7-8, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. And not to me only, but unto all them that love His appearing. Meron pong rewarding season, mga kapatid. Purihin po ang Panginoon na merong rewarding season. Ang mabuhay sa Kanya, mga kapatid, magamit yung buhay natin, di ba? Merong reward. Ang kailangan lamang po natin gawin, mga kapatid, magpatuloy po tayo. Di ba? Tuloy-tuloy lang po, mga kapatid. When it seems nakakapagod, yes, nakakaramdam tayo ng weariness. Opo, normal po yun. Di ba kapag tayo outreach teacher, parang wala namang nangyayari. Yung mga bata makukulit pa rin. Di ba? Ang ingay-ingay pa rin nila sa pagtuturo sa outreach. Di ba? I'm sure makaka-relate yung mga outreach teachers natin. Na sa pagtuturo sa outreach, kadalasan, 80% pagsasaway. Di ba? 80% listen, ganun ang ganun. 20% pagtuturo. Di ba? Pero mga kapatid, tuloy lang po tayo kahit nakakapagod. Kasi sabi, kung tayo po ay napapagod, mga kapatid, pwede naman po tayo magpahinga. Pero ang pahinga po natin sa Panginoon, mga kapatid. Matthew 11:28. Diba? Come unto me all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Diba mga kapatid, ang pahinga natin sa Panginoon. Alalahanin lang po natin, mga kapatid. Diba sa lahat ng ginagawa natin, hindi man tayo na-appreciate, hindi man nila nakikita, mga kapatid, kita po ng Diyos yan. May karampatang reward po yan, mga kapatid. So keep on. Hindi lang merong reward, mga kapatid. Ang maganda po sa paglilingkod sa Panginoon, yung payback, mga kapatid, there is reassurance. Ito yung maganda. Yung mabuhay, yung magbigay tayo ng buhay para sa Panginoon, merong kasiguraduhan, mga kapatid. Sigurado po yan. Diba? Hindi, kasiguradaan na hindi ito sayang. Nabanggit ko po minsan, diba? Sa mga pangangaral ko na kung ano man yung ilalagay natin sa kamay ng Panginoon, mga kapatid, hindi po ito masasayang. Diba? Remember yung bata na nagbigay ng 5 pirasong tinapay at 2 isda? Naging blessing, naging pagpapala, naparami. Anything, mga kapatid, na ilalagay natin sa kamay ng Panginoon, hindi sayang. Diba? Sa mundo, pumasok ka sa isang negosyo, magtrabaho ka, maganda po yan. Pero mga kapatid, sinong nakatitiyak na yung negosyong ipupundar natin talagang magiging successful? Diba? Nakaranas tayo ng pandemic, yung mga matatatag na kumpanya, malalaking kumpanya nagsara din. Diba? Mga nawalan ng trabaho. Walang kasiguraduhan, mga kapatid eh. Diba? Sino makapagsasabi na hindi malulugi yung kumpanyang na pinagtatrabahuhan natin? Alam niyo, mga kapatid,
Sa mundong walang katiyakan, sa mundong pabago-bago mga kapatid, isa lang po yung sigurado, yung Panginoon po. Sa Kanya lang po tayo sigurado. 'Di ba? Nasa tingin man ng mundo mga kapatid, yung mag-choir tayo, magbigay tayo ng mahabang oras sa paglilingkod, 'di ba? Pag service, minsan tayo ay ang service natin alas 9, may preaching na, may Sunday school pa, tapos meron pang gospel hour sa amin pong church. 'Di ba? Pagkatapos po ng aming morning worship, may Sunday school, magla-lunch lang po yung mga mananampalataya. Pagdating po ng alauna, tatakbo po yung mga kapatiran. Yung iba papunta po ng Laguna, isa sa Calamba at isa sa Binyan from Muntinlupa. 'Di ba? Para po mag-handle ng service po sa ating mga mission work. Then babalik po sila bago mag-alas 5 kasi may service po ng 5:30. 'Di ba? 5:30 hanggang mga bandang alas 8 po ulit 'yan. 'Di ba? Sa mundo mga kapatid, ang tingin nila pagsasayang 'yan, yung linggo, day off mo na 'yan. 'Di ba? Pwedeng nag-enjoy ka na lang sa resort, init-init ngayon. Mag-relax na lang tayo. Mga kapatid, kung ang tingin ng mundo, mga kapatid, pag-aaksaya yan, mga kapatid, 'di ba? Yung magamit yung ating oras para sa Panginoon, hindi po sayang. Yung magbigay tayo ng ating kaloob, ng ating treasure sa Panginoon, hindi po sayang. 'Di ba? Hindi po sayang 'yan. There is always reassurance. Gusto natin kasiguraduhan, mga kapatid, bigay natin yung buhay natin sa Panginoon. Hindi po sayang 'yan. 'Di ba? And last but not the least, mga kapatid, hindi lang mayroong reward, hindi lang may reassurance, it will be remembered, mga kapatid. 'Di ba? Tanong ko nga po nung ipinangaral ko po ito nung linggo, tinanong ko po yung mga kabataan, especially yung mga kalalakihan, especially yung mga mahilig sa basketball. Sabi ko sa kanila, sino nag-MVP sa NBA 20 years ago? 'Di ba? O baka masyadong malayo, sabi ko 10 years ago. Wala pong makasagot, mga kapatid. Hindi na po naaalala. Pero alam niyo po, mga kapatid, ang maganda, yung magamit yung buhay natin sa Panginoon, ipagamit natin yung ating buhay sa Panginoon, maglingkod ka sa Panginoon. Whether maliit na ministeryo lang yan, nagwalis ka lang, nakita mo lang na makalat, inayos mo yung upuan, nagpunas ka ng table, nag-assist ka. Mga kapatid, na ginawa mo yan 10 years ago para sa Panginoon, naaalala pa rin ng Panginoon yan. 20 years ago, 30 years ago, yung ipinaglingkod mo, naaalala ng Panginoon po yan. It will be remembered by the Lord. Kasi sabi po sa Hebrews 6:10, at ito po yung last verse natin, mga kapatid. Sabi niya, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love which ye have showed toward His name, in that ye have ministered to the saints and do minister. Ang Panginoon natin, mga kapatid, hindi niya nalilimutan. Kaya kailangan magpatuloy ka lang. Huwag kang mapapagod. Kasi kahit hindi nakita ni pastor, hindi nakita ng mga kapatiran, hindi na-appreciate, nakita ng Panginoon at maaalala ng Panginoon po yan. 'Di ba? Kapag nandun na tayo sa pagharap natin sa Panginoon, magugulat tayo yung pinaglingkod natin, 'di ba? 20 years ago, naaalala pa pala ng Panginoon. Yun po yung maganda, mga kapatid. 'Di ba? Maging employee of the year tayo, 'di ba, sa ating trabaho sa secular, ikaw man yung pinaka-the best sa field mo. 'Di ba? Ma-recognize ka ng mundo. 'Di ba? Ma-recognize ka ng kumpanya. Naging employee of the year ka. When the time comes, malilimutan din 'yan. 'Di ba? Pero yung ipinaglingkod natin sa Panginoon, mga kapatid, 'di ba, hindi po nalilimutan ng Panginoon 'yan. 'Di ba? Again, sabi ko nga po, hindi man nakita ng iba, hindi man nakita ni pastor, hindi man tayo na-appreciate. Hindi ang kasiguraduhan po, maaalala at hindi po yan makakalimutan ng Panginoon. So live for Christ, mga kapatid. 'Di ba? Sabi nga ng isang awit, mga kapatid, living for Jesus. 'Di ba? Sabi po doon, living for Jesus. Sino po nakakaalam ng awit? 'Di ba? A life that is true, striving to please Him in all that I do, yielding allegiance, glad-hearted and free. This is the pathway of blessing for me. 'Di ba? So, mga kapatid, let us live for Jesus. Let us live for Christ. 'Di ba? It is a privilege, mga kapatid. And yes, there are problems. Pero kailangan nating i-overcome. Kailangan nating mapagtagumpayan. Kasi merong payback, mga kapatid. Merong rewarding season. Maaalala po ng Panginoon yan. Ibigay po natin yung ating buhay, mga kapatid. And God is not unrighteous to forget our work
and labor of love. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Let us pray. Aming Ama, salamat po. Salamat po sa mensahe niyo sa amin this evening. Salamat po sa encouragement, sa reminder. At kung kami pa po ay na-rebuke, Panginoon, salamat din po sa inyong paalala sa amin. Binabalik ko po sa inyo lahat ng papurit pa sa salamat sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. So salamat po mga kapatid sa inyong pagtutok sa ating feasting. Shout out po sa ating mga kapatiran na naririyan po at hindi nagstay sa 83 po na ating mga kapatiran na naririyan. Purihin po ang Panginoon at ibinabalik lamang po natin sa Panginoon ang lahat ng kadakilaan. To God be the glory. God bless us all po mga kapatid.